What up mga solid subscribers, no? So ngayon guys, no, papanoorin natin po ay mga updates po sa ating malima. So a very big shoutout po kay Miss Oh, no, let's go, no. So ito, ang walang papanoorin guys, ito. Big news, SB19 Gento in a major baseball game, no? Baseball. Baseball game, no? In Petco Park Stadium, San Diego, California. So hindi ko sure guys kung magpe-perform ba sila rito or what, kasi based po sa title ni Miss O guys, kung makikita nyo, no? SB19 Gento, kanta ng Gento in a major basketball game, no? So, ayoko na patagalin guys, panoorin na to, no? Kasi hindi ko talaga alam kung mag-perform sila. Okay, pinatugtog. Gento in a major baseball game in Petco Park Stadium, San Diego, California. Yes, you heard it right. As shared by a Filipina baseball fan who was at the game herself, SB19's Gento Stop. was being played at the Major League Baseball game Padres versus Pirates with thousands and thousands of baseball fans for the Padres Filipino Heritage Night. Alam nyo guys, it's an honor syempre na marinig po yung kanta ng SB19 sa ganyang stadium, no. Dito kasi sa bansa natin guys, sa Philippines, no, hindi ganun ka very well known po ang sports na baseball, no. As in, hindi siya ganun kasikat, no. Although, okay, sige, alam natin yung baseball, pero hindi siya yung ganun katulad ng basketball, guys, no. Yung basketball kasi, yan yung pinaka number one. Ay, hindi siya number one, no. Yan yung pinaka very well known na sports po dito sa ating bansa, no. Which is basketball, no. Kahit saan ka pumunta ang kanto, may makikita kang ring. Kahit saan ka pumunta, may makikita kang basketball court, no. Meron nagde-dribble dyan ng bola, guys, no. Marami kang makikita ganyan, guys, no. Kaya sobrang very well known po talaga ang basketball sa atin, unlike sa baseball, no. Pero guys, dito po sa San Diego, California, guys, no, hindi lang San Diego, California, kundi sa ibang bansa, sa ibang mga countries, guys, no, sobrang sikat po talaga ang baseball, no. In fact, guys, si Michael Jordan, no, kailan niyo mo si Michael Jordan, no, siya yung tinatawag na the GOAT, the greatest of all time sa basketball, no, sa NBA, sa basketball history, no. Siya yung tinuturing na na the greatest of all time na si Michael Jordan, no. Naglaro po siya dito. Ano ba yan? Dahil kong words na kinakain. Naglaro po siya dito for almost 1 to 2 years yata, no, professional na baseball player siya, professional baseball player siya, no, 1 to 2 years siya, no. Hindi lang siya nakapag-perform na maganda talaga dito, no, as in, no. As in, iba talaga pag sa basketball, no, talaga si Michael Jordan, no. And then nag-perform siya diyan. Hindi na-perform, lumaban siya diyan, then bumalik siya sa basketball, no. After 1 to 2 years. Mga ganun yata, no. And alam niyo na, kaya sobrang sikat po ang baseball, no. And ayun, kaya ako sinasabi to guys, alam niyo ba't ko sinasabi to, no? Yun nga, sobrang very well known po ang baseball sa ibang bansa. And kung patugtugin po ang tugtog ng ating mahalima dyan, wow. Diba? Siyempre, ibang mga manood dyan, itong pinapatugtog nila, ba't ang catchy? Ba't ang ganda sa pandinig? Parang ang sarap niyang pakinggan, no? Parang gusto ko pa itong mapakinggan ulit. I-search nila siyempre, Gento, what's Gento? I-search nila, no? What is Gento, no? So, okay to na ginagawa nila yung mga gantong klaseng bagay na, alam mo yan, Filipino song. Baka nga 18 yung nag-play ng music na yan, eh, no? Solid nun. So, tara tayo manata. Stage 9. This happened at the Petco Park Stadium, San Diego, California. Look at those people, guys. Makakita ka dito, guys, ng mga foreigner talaga, guys. As in, no? May makikita ka mga white people, guys. As in, meron ka makikita mga Amerikano, iba-ibang lahi, guys, no? Pero mostly dito, guys, is mga talaga nakatira po sa ibang bansa. Like dito sa California, guys, no? Alam niyo na, yung mga kulay ng buhok nila is yung mga blonde, and then yung kutis nila is talagang somewhat mga yung parang manilaw-nilaw na maputi, no? Kasi syempre yung kutis talaga ng mga ng mga Kanu, guys, parang manilaw-nilaw na maputi, tapos blonde hair, ayun, 'di ba? Alam niyo na. So, ayun, nakakatuwa lang, guys, na pinapatugtog to, no? Pero syempre lingid sa kalaman ng iba, pero hindi naman lingid sa kalaman, pero I think alam na halos ng mga tao to, na ilang beses po pa nag-perform ang ating mahalima sa ibang bansa, no? So, no wonder na kung bakit siguro pinatugtog ito dito. Baka nga napakinggan po ito ng DJ or kung sino man sa sound system, no? Baka naging catchy sa kanya, no? And parang nasabi niya, no? I think maganda to ipatugtog sa event namin, no? Parang ganyan sinabi niya, maganda patugtugin sa event namin. Baka maging lively po yung mga tao.
Ang makulit dito, no, baka dumating sa point guys na baka isipin ng iba, ay nako, baka binayaran ng SB19 yan kaya tumugtog yan dyan. No? Hindi guys, no, maraming ganyan, like pinapatugtugin ganyan mga music sa mga event, mga ganyan, di ba? Hindi po, meron siguro iba, pero mostly guys, hindi siya to the point na babayaran ng management ng SB19 yung, itong baseball game na to para patugtugin yung kanta nila, no? Hindi, talagang out of nowhere yan guys, no? Pampahype po ng event nila yan, no? As in, yung music naman guys, hindi naman porket sabihin natin na copyrighted yan, bawat patugtog mo yan is kailangan mong bayaran, no? Hindi naman guys, bakit naman pag nasa nasa jeep ka, or kunyari nasa kotse ka, o kaya kunyari nasa office ka, may party, papatugtugin yung gento or kung ano mang kanta, ano yan, bawat patugtog nun may bayad, no? Diba? Hindi naman ganun yun guys, no? Kaya nga, may music, meron tayong no? Meron tayong platform, no? Meron tayong ganyang klase mga musika para maging sound trip natin, no? Maging way natin para mag-release ng kung ano man, like kunyari, release ng stress, release ng emotions natin, kung ano yung emotion natin, gusto nating iparating through music, di ba? Mararamdaman natin yung music guys, no. So ayun lang, kaya lang naman nilalagay po yung mga copyright music, yung mga ganyan para po yan sa sa iwas sa mga sa business purposes guys, no. Kaya syempre, ginagamit mo yung kanta nila, no, for business purposes, no. Kailangan mo rin siya, kailangan syempre kung gagamitin mo siya, dapat license ka or inauthorize ka ng management, no, or ng music label nila, no. So may ganung klaseng mga bagay na. Pero kung gagamitin mo lang siya as sound trip, walang masama doon. Pero kung sa business mo siya gagamitin, ibang usapan yun guys. Kasi nag-gain ka na po eh. Kumbaga nag-gain ka ng nag-monetize ka na. Like nag-profit ka na ron sa bagay na yun, no? Tapos ginagamit mo yung isang bagay na pinaghirapan din po nila, no? So ibang usapan na po yun guys. Doon na po papasok guys yung yung copyright issues guys, no. So ayun lang yung experience ko, tulad nito, pag halimbawa nakinig ako ng gento, pag nag-react po ako sa gento, at the same time guys, yung YouTube channel ko kasi is now monetized na, no. Talagang kumikita na po talaga yung YouTube channel ko guys, no. And ang mangyayari niyan guys is para mabibigyan po ako ng warning or copyright issue. Pero minsan hindi naman to the point na binibigyan ako ng warning, mga block yung channel ko, no. Bigyan lang ako ng na copyrighted to, na hindi ako makita sa video na to, particular video na to, dahil pinatugtog yung gento, no. Mapapanood to ng mga audience, pero hindi po ako mag-gain dito hindi po ako mag-monetize, no. So may mga ganong klaseng bagay, no. May mga ganong klaseng bagay tayong makikita sa mga ganong klaseng kasi baka isipin po ng iba is, ay itong reactor na to, panay ang panood sa gento, I think kumikita ng malaki to ng ganto-ganto. Guys, isa po sa mga sa mga tawag dito, hindi weakness eh, isa po sa mga consequence pag halimbawa pong or mga downside pag ikaw po ay nagre-react or gumagamit ka ng music or nire-reactan mo is sa mga music videos or mga kanta, may tendency po yun guys, or most of the time guys, or 99% guys, actually 100% hindi kayo ma-monetize na kasi yung kanta po yung nila, no. So kami mga reactors, kami mga nagre-review is, ang purpose po namin is para po maging informative, maging matuloy yung passion namin, kasi passion namin yung ganito, makapag-share ng knowledge namin regarding sa kanta, no. So ayun, sinishare ko lang sa inyo guys, yun guys, kasi baka isipin nyo, kami, mga nagre-react sa mga video is kumikita kami sa mga music videos kayo, no? Hindi kami nagkumikita, no? Sabihin kasi, hindi kami kumikita, no? Ayun po yung downside ng reactor. Pero at the same time, guys, is masaya siya. Para sa akin, masaya siyang gawin, no? Like, alam mo yun, papanoorin ko na lang din yung video, but hindi ko na lang po i-share sa inyo yung reaction ko, no? Parang ganyan yung nasa isip ko. So, yun, ayun, i-explain ko lang po sa inyo guys, yung difference po ng magpapatugtog ng ganitong klaseng event dito, tapos paggamit ng tugtog sa business purposes guys, no. So ayun lang, share ko lang sa inyo, no. So maraming salamat guys sa panonood, and I hope guys makapanood po tayo ng maraming klase pong videos ng ating mahali pa mga updates, no. So yun, maraming salamat. So DC Point signing out. Peace, let's cheer.